Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May nag-request sa akin na pwede ba daw magbanggit ako ng mga halimbawa ng riba. Siyempre special po sa bansa natin. So, ang alam lang kasi nila na riba, halimbawa, yung utang ka tapos may tubo agad. Yan po. Kumbaga, direct time. Sa ibang mga a-applyan mo, parang hindi nila alam na may riba din doon. So, halimbawa, umutang ka sa akin ng 1,000 tapos babayaran mo 1,100. So, simply riba na yon kasi tumubo yung pera mo. Ang isa sa mga halimbawa ng mga riba sa Pilipinas, simpre marami tulad sa bangko. Sa bangko, kapag umutang po kayo sa bangko at nag-loan dyan po sa bangko, talagang 100% talagang riba yun. Kasi bakit tutubuan nila yun? Wala po akong alam na bangko sa Pilipinas na hindi tutubo ng utang. Pangalawa, sa mga pawn shop, pag magsasangla ka dyan sa pawn shop at uutang ka ng pera dyan, 100% tutubo yung pera na inutang mo doon. Haram yun. Ibig sabihin, bawal na umutang sa pawn shop na magsasangla ka. Kaya ang payo ko palagi sa mga nagsasangla, hanap ka ng mabintahan mo. Kung wala, mura yung kuha nila. Di sa pawn shop mo na ibinta. Sabi nila, hindi mabinta kay sangla. Oo, sangla yung usapan. Pero, ang intention mo ay ibibenta mo na yun at hindi mo na babalikan. Hindi ka naman babalikan ng pawn shop. Sila pa nga yung gusto pa nga nila yun na hindi mo na balikan eh. Pangatlo, ng mga halimbawa sa mga insurances. So, halimbawa, apply ka ng mga insurance. Yan. GSIS, PhilHealth. Kung hindi naman kailangan at hindi emergency at hindi buhay ang nakataya dito, hindi ka pwedeng mag-apply sa mga yan. Kasi bakit? Pinapasukan din po ng riba yun. Sa pag-apply mo doon, nagbabayad ka ng membership fee, siyempre naghahangad ka na ang babalik sa iyo ay mas malaki. Yan po. So, bawal na applyan ang mga insurances maliban lang kung emergency. Halimbawa, kasi katulad na sinasabi ko, isa sa mga halimbawa na pinapasukan ng riba. SSS, PhilHealth, life insurance, GSIS, o ano pang mga insurances. Maliban lang kung mandatory. Kasi pag mandatory, inobliga sa atin bago natin makuha yung karapatan natin, so ibang usapan yun. Kasi kailangan mong bayaran yung SSS mo. Kumbaga, pag mag-abroad ka, kailangan may SSS. Halimbawa, may pag-ibig. So, hindi mo naman ginusto yun. Ang bawal talagang ina-applyan kasi riba yun. Kasi bakit? Magbabayad ka, tapos ang babalik sa'yo mas malaki kung sakali may nangyari sa'yo. Kumbaga, yun ang hinahangad mo, mapangalagaan yung isang bagay, yung kalusugan o yung sasakyan, halimbawa. So, pagbabalik sa'yo, mas malaki. So, yun yung riba. Ano pa yung mga halimbawa ng pinapasukan ng riba? Halimbawa pa po na pinapasukan ng riba yung pagluloan ng mga empleyado po ng gobyerno natin sa Pilipinas. So, pag nagluloan, yung mga teacher, yung mga nurse, mga doktor, mga engineer, o security, pag nagluloan kayo, riba yan. Pinapasukan po ng riba yan. Kasi bakit? Kasi may tubo po yung utangin mo. Kailan ba pinahintulutan yan? Pinahintulutan lang po ang riba pag emergency na po. Ibig sabihin, buhay na yung nakataya o nasa hospital, wala talaga makain. Pero bago mangyari sa'yo yan, mayroon ka bang kayamanan na pwedeng ibinta? Kasi pag mayroon pa, hindi ka pa pwedeng pumasok dyan. Pwede ka lang pumasok sa riba. Pag wala na talaga, walang may binta, walang mautangan. Ginawa mo na lahat, wala na. So doon pa pwede ka lang pumasok sa riba para mailigtas lang yung buhay mo, yung anak mo na wala makain, yung kamag-anak mo, anak mo sa hospital, naghihirap na doon, kailangan ng pera. Ganun yung emergency na tinutukoy. Pero yung pambili ng bahay, pang-ayos ng kusina, alam nyo na, mga project, so hindi siya emergency. Opo. So, wala tayong magawa. Yun ang batas ng Islam. Sa PhilHealth naman, kung ganun din po katulad sinasabi ko, kung emergency, buhay na nakataya, di applyan mo yung PhilHealth. Pero, ang sobra na magagastos, na sasagutin ng PhilHealth, halimbawa, binayaran mo 10,000 na nagastos na sinagot ng PhilHealth 20,000, utang mo pa rin yun. Kasi pag hindi mo binayaran yun, riba yun. Kasi kumita ka. Intindihan. Isa pa po sa mga halimbawa ng riba, yung pagsasangla po ng bahay, pagsasangla ng sasakyan, o pagsasangla ng lupa na gagamitin mo. Halimbawa, usapan natin, isangla mo sa akin yung sasakyan mo, isangla mo sa akin yung bahay mo, yung lupa, then gagamitin ko yung lupa mo o yung bahay mo, pagkikinabangan ko, kapalit ng utang.
Siyempre, ang utang mo sa akin, halimbawa, 100,000. After 1 year, ibabalik mo sa akin yung 100,000. Nakinabang ako sa bahay, tinirahan ko, nakinabang ako sa sasakyan, dinrive ko, nakinabang ako sa lupa, tinaniman ko, riba pa rin yun. Bakit? Hindi naman tumubo yung pera mo na 100,000, di ba? Hindi siya tumubo, pero ang tubo niya, nakinabang ako eh. 100,000 plus pakinabang. So, ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Lahat ng pautang na may interest, yan ay pinapasukan ng riba. So, nagkasundo ang mga ulama na bawal ang ganung paraan ng pagsasangla. Kasi kung gusto mo na pakinabangan yung sinangla sa'yo, rinta. Renta dapat kasi para hindi na maibalik yung pera at renta yung kasi pagbabalik yung pera, tumubo yung pera mo sa pamamagitan ng pakikinabang mo doon sa lupa. Hayag niya, siyempre hindi tumubo, pero hindi mo alam na ang tubo niya yung pakinabang. At ilan pa sa halimbawa nito yung pagbibinta ng silver at ginto ng hindi po on hand, hindi po kaliwaan. Kailangan ibibenta mo online, mauna yung bayad, o mauuna yung ginto. Pasok din po sa riba yan. Ilan na po yan sa mga transaksyon na pinapasukan ng riba. Pero maliban sa ginto at silver, walang problemang ibenta online. Kasi kung magbibenta ka ng online ng ginto at silver, dapat on hand, dapat kaliwaan. Hindi pwede mauna yung bayad o mauna yung item. Pero kung maliban sa ginto at silver, walang problema na mga alahas, diamond, o mga ruby, mga mamahaling mga bato, o mga item, walang problema na mauna yung bayad o mauna yung item kasi ang pinagbawal lang, napapasukan talaga ng riba na uutangin ay ginto at saka ng silver. Bawal din pong utangin, bawal i-installment. Kahit na yung iba tinatanong pa, Ustad, nandyan yung ginto, gawin ko na lang, hindi ko na muna kunin, hulug-hulugan ko na lang doon sa kanya, yung ginto nandun pa rin sa tindahan, bawal pa rin yun. Kasi ganun pa rin, installment. Yun nga lang, wala lang sa kamay mo yung ginto, nandun naman sa kamay ng ito, yung nagbibinta, nauuna sa kanya yung pera. So, ilan lang po sa mga halimbawa na mga riba. Sa pag-ibig din, pinapasukan din po ng riba. Halimbawa, yung mga pautang ng mga bahay, mga sasakyan. Siyempre, marami sa atin nasusubok na ganito. So, riba din po yun. Bakit? Kasi utang ka ng sasakyan, tapos may agreement kayo, 5 years. Pag hindi ka nakabayad, sa takdang araw o takdang buwan, ay papatungan nila, pipinaltihan nila yung monthly mo. So, riba pa din yun. Kasi bakit? Yan yung riba noon. Na kapag hindi ka nakabayad sa takdang pagbabayad, may penalty. Ibig sabihin, kung 20,000 ng utang babayaran monthly, maging 21,000. Riba din yun. Ganun din po pag mga pabahay. Pag umutang ka ng bahay, monthly, sa Pag-ibig, saan man sa Pilipinas, mga agencies, pag umutang ka sa kanila ng bahay, may monthly, may agreement doon na pag hindi ka nakabayad sa deadline, ay tutubuan nila yung monthly mo. So, riba pa rin yun. So, naway maiwasan natin yung mga ganito mga transaksyon. So, ilan lang po yan sa mga halimbawa na pinapasukan po ng riba na hiningin nyo po sa akin ng ilan sa mga halimbawa nito na nangyayari po sa Pilipinas. So, naway maiwasan natin to at biyayaan nawa tayo ng Allah ng biyaya at kung ano man ang bagay na iwanan natin para sa Allah, papalitan niya sa atin ng Allah ng mas mainam kaysa sa nawala sa atin. So yan lang po, Allahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.